So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay PH Showbiz Update. So, it's been a while. So, may pabagot na Catalina Cabral, may plot twist of foul play. CCTV footage at dashcam inilabas na, Duterte booking na. So, question mark yun. So, yan yung panonoorin natin ngayon para bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga. So, bago natin simulan, PH Showbiz Update, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan natin magkaagawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, Catalina Cabral, plot twist, may foul play. CCTV footage at dashcam inilabas na, Duterte booking na. So, amazing yun. May nakita tayong dashcam, ano. So, again, start. Bombo Radio Philippines. So, courtesy sa Bombo Radio. Bagong ahe tayo. Pugi-pugi. Sa Brooklyn. Sorry. Duda ang ilang mambabata sa patay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Gusto nilang paimbestigahan kung posible bang meron itong foul play. Ikinagulat naman ng marami ang biglaang ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Importanteng tao siya para mapagtagni-tagni ang mga maanomalya sa flood control projects. Si Sobra. Cabral ang itinuturing main operator ng sistema ng kickback sa DPWH. Dahil dyan, merong mga nagdududa sa kanyang pagkatay. Si Caloocan 2nd District Representative Edgar Elesi, hindi benta ang kwento ng driver ni Cabral na nagpaiwan sa Cannon Road ang dating Yusek. Bakit mo naman daw iiwan ang iyong amo sa kalsada? Pero yung ano par, yung pagpaiwan naman talaga is para sa akin 50-50 yun ah. May possibilities talaga yun na nagpaiwan talaga si Cabral doon. Kasi what if, yan nga, hiniling niya na ano. Kasi amo siya eh. Siya pa rin yung masusunod. Pero na lang kung ano siya, sobrang lapit niya talaga as a driver. Like Tito or whatsoever. Pwede talaga siyang mag-insist ano na, dito lang ako, pasensya ka na, dito lang talaga ako. Like, walang magagawa si Cabral doon. Di ba? Pero kung ordinary, ano lang siya, driver lang siya, na parang hindi siya ganun ka solid sa pamilyang to, is kapag ka inutos ng amo na iwan mo muna ako dito, wala ka talaga magagawa, amo mo yan eh. Di ba? Pero syempre, yung statement na yan is from the driver. So, alam niyo yung di mo rin talaga na kaduda-duda pa rin. Di ba? Yung, I mean, hindi mo rin talaga pwedeng i-invalidate yung opinion ng mga kababayan natin na what if ano lang yan. Kasi yung driver lang naman yung nagsabi na magpaiwan si Cabral. Alam niyo yun. Di ba? So, tuloy. Hindi na may foul play yun. Medyo hindi realistic yung mga kwento. Mysterious na yung nangyayari. Parang malaking puzzle na. Parang nanonood na tayo ng Korean political TV series. Kaya balak ni Leslie na paimbestigahan sa Well, di mo rin mawawala yun sa isip ng mga kababayan natin, sir. Kasi hindi lang naman ito yung first time, di ba, na may nangyaring ganyan na parang fini-faked. Kasi yun nga, yung kay Maslog, di ba? Di nga tayo makapaniwala dun eh. Yung Maslog na nag-faked. Like, what the heck? Diba? So, hindi mo rin talaga mawawala sa isip ng kababayan natin yan. Hindi na para na-kesyo, lang sila. Yan talaga, lalaruin talaga yung mga utak ng mga yan eh. Kasi yung kay Maslog, yan nga, di ba? Di mo ini-expect, possible pala. So, parang na lang yung mga kababayan natin. Kung may possibilities, bigyan natin ng Pero wag lang yung ipilit siguro ng toto, Like ako naman, parang always 50-50 lang kung hindi ko talaga alam kung ano yung nangyari. kamera ang pagkatay ni Cabral. Ayon pa sa Facebook post ni Antonio Trillanes, si Jose Cabral umano ang nag-confirm ng 51 billion insertion ni Pulong Duterte sa Davao City. Ito na umano Grabe. ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa isyu ng flood control. Hindi pa sumisipot si Pulong sa ICI. Kaya Diba? Sobrang laki din ng papel kasi ni Cabral, especially sa mga Duterte. Like, mapupuruhan talaga yung mga Duterte if ever mag-cooperate siya, So, I think ito din talaga yung isa sa reason kung bakit, pinagdududahan si Pulong, di ba, ng mga kababayan natin. Okay.
alatang may itinatago. Kaya naman naiuugnay ngayon si Pulong Duterte sa pagkapatay ni Cabral, lalo't marami umano ang makikinabang sa nangyari. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, mabigat umano ang matay ni Cabral, lalo't malaki umano ang maitutulong niya sa Feeling ko lang, hindi pa naman. investigasyon kontra korupsyon. Kasi maraming masyadong nagkalaman si Yusek, former Yusek Cabral. Alam ko, meron siya mga iniwan na mga, siguro mga informasyon at dokumento. Meron siya mga kinausap ng ibang tao tungkol dyan. Meron siya mga sinabihan. Mag-iingat tayo dyan. Sapagkat yung pinanggalingan na tao, kung sumakabilang buhay na, paano mo pe-verify na tama yun? Ayon Tama, naman kay Senate tama. Blue Ribbon Committee Chairman at Same dito. Hindi mo rin talaga totally, 'di ba? Masasabi 100% na yung sinasabi ng driver is yun na yung ipipick up natin. Kaya nga nagdududa yung taong bayan. Hindi ibig sabihin na nagdududa na parang imagination nyo, sobrang na, kakanood nyo yan ng mga Korean movie. Something like that. Kasi yung mga napapanood natin sa pelikula, minsan naka-base yan sa true events eh. True events ba? I mean, true story. Di ba? Naka-base siya sa katotohanan minsan. Di ba? Mga crime talaga na nangyayari. Yun yung ginagawa sa movie. Di ba? Hindi tao yung gumagaya sa movie. Yung movie yung gumagaya sa nangyayari talaga sa totoong buhay. Diba? Yung iba na lang, ginagaya na nila yung sa movie na yung movie ginaya sa totoong buhay. Something like that. Ang gulo. Senate President Tempory Peng Lacson. Nakausap niya umano ang mga abogado ni Cabral at tingin niya gusto umano nitong makipagtulungan sa investigasyon ng flood control projects. Pero tila matindi umano ang pressure kay Cabral na hindi nila O, diba? According kay Senator Ping Lacson, makikipagtulungan pa naman sana sa akin si Cabral. Di ba? Tapos biglang ganyan. Kasi kung tutuusin ikaw tao ka, papipiliin ka, kukunin mo yung sarili mong buhay or idadamay mo yung mga kasamahan mo sa pababa, di ba? Is dun ka na lang. Pero syempre kung kung di mo makayanan yung mga pananakot, yung mga threats, like especially siguro si Cabral kung iti-threat yung buhay niya, parang mahahandle niya pa yun. Pero kung iti-threat yung buong family niya, ibang usapan na yun. Diba? Parang, ewan natin. Hindi din natin masasabi talaga kung totoo man na kinuha niya yung sarili niyang buhay, kung ano yung pinaka-main reason niya talaga. Kasi I know for sure meron talaga siyang malalim na pinaghugutan. Diba? ipaliwanag. Sa kabila niyan, matindi rin ang iginiit ng DILG. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Death will not protect you. Balikan kung paano ginisa ng Kamara si Cabral kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. At ito ang kanyang mga naging revelasyon. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at iyon na ang Wait lang, i-jump lang muna natin to para kasi nakapag-react na kasi ako sa video yan. Panoorin nyo na lang yung iba nating video. So, parang na lang, makikinig na lang tayo kay Attorney Enzo. Meron siyang dito piece of Hindi pa naman po sila pinapahanap dahil wala naman pong warrant of arrest. At wala pa namang kaso. That is the last question, Yusek. Thank you very much. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Attorney Enzo. Welcome po sa isang So, courtesy kay Attorney Enzo. Subscribe nyo rin yan para namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, maganda ito na habang tayo nagkakape, pagkwentuhan nga natin ito. Binabalikan ko kasi itong pangyayari kay itong yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ano ba ang nag-trigger? Ano ba ang nag-trigger ng kanyang itong nangyari sa kanyang pagkamatay? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayong araw, inilabas na ang autopsy report. In-announce na ito ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Ayon sa kanya, walang foul play. Walang foul play. Yung pagkamatay ni dating DPWH Yusek Cabral ay walang foul play. So ang tanong ni Omar Bagasina, nanonood sa atin ngayon, nagpakamatay or tinulak? Actually, yan lang yun din yung itatanong ko sana. Sa foul play ba na yan, makikita ba kapag tinulak lang? Like walang masyadong persa. Like for example, lang siya, nakatalikod siya tapos parang snap lang ng pagtulak. So syempre hindi ka makaka-resist doon. Diba? So if ever ganyan ba na tinulak lang siya randomly, is parang mako-considered ba siya, makikita din ba siya sa
sa investigation na may foul play or hindi. Lang curious lang ako sa part na yon. Naalala nyo nung nag-live ako niyan, sabi ko, tatlo ang posibilidad niyan. Nagpakamatay, itinulak, or wala siyang, hindi siya nagpakamatay nadulas yung version ng kanyang asawa. Ay di ba yung version ng kanyang asawa, si Cesar Cabral, in-interview ng media, ang sabi niyang kanyang asawa, hindi sila naniniwalang nagpakamatay ito. Hindi rin sila naniniwalang may foul play sa nangyari dito. Halimbawa, itinulak. Hindi yon. Para sa pamilya, wala dun sa dalawa. Hindi ito nagpakamatay, hindi rin ito itinulak. Sabi kasi ng asawa, yung si Cesar Cabral, Pero parang ang bilis naman, di ba? Like, ang bilis mo namang, na, wala yan, okay rin. Di ba? Parang sobrang tanggap na. Kasi kung siguro sa akin naman, na knowing na may maraming kalaban, like, pagdududahan ko talaga lahat, di ba? Gusto ko talagang malaman yung buong katotohanan. Yun lang naman. Tanong lang. oo, naguguluhan ng isip ang kanyang asawa na nagpaalam daw ito sa kanila, sa pamilya, na mag-a-unwind lang. Mag-a-unwind. Kumbaga, doon sa Benguet, sa Baguio, syempre doon, ang klima doon ay malamig. So, ang tanawin ay maganda. So, parang nagpaalam sa kanila na mag-a-unwind. Kasi nga, nai-stress na sa grabing problema. Ang problemang tinutukoy siyempre, itong tungkol nga sa anomalya, sa flood control na nadadawit itong si dating DPWH Undersecretary Cabral. So para sa asawa, doon kay Cesar Cabral, ang sabi niya, hindi siya naniniwalang nagpakamatay ang asawa niya. Hindi rin siya naniniwalang may foul play o itinulak ito. Kaya yung mga nag-i-insinuate na yung driver ay person of interest at posibleng may kinalaman. Kasi yung mga ginawa niya, yung mga ginawa ng driver ay parang hindi normal. Halimbawa, parang hindi ka nagmalasakit sa amo mo, hindi mo binantayan, iniwan pa nga niya. At may selfie pa, nag-selfie pa umano itong driver na ito. Pero para sa pamilya, Dito talaga ako sa selfie, parang may something eh. Like, para saan yung selfie? Pero na lang siguro kung yung selfie na yan, in-update niya yan dun sa husband or sa mga anak pa, something like that. Pero kung kinip niya lang sa cellphone niya, and then yan lang talaga mag-isa yung picture niya. Diba? Like, mapapatunan ka na lang, bakit? Diba? Why? Randomly na nagsiselfie ka. Diba? Tsaka, din naman, hindi niya rin naman tinawag na, ma'am, selfie muna tayo. Diba? Alright mo. Ay, ngirap. wala yon. Hindi nila yon iniisip na may foul play. Hindi rin nila matatanggap yan na nagpakamatay si dating DPWH Yusek Cabral. Yan din, Pero, yan din. totoo, ayon kay Cesar Cabral, yung asawa ni Yusek Cabral, ni Cathy Cabral, naniniwala siya na talagang naguguluhan ng mga panahon na yon ang isip ng asawa niya. Tama, At tama. nagpaalam talaga itong mag-unwind, medyo magre-relax. O ngayon, Yung family kasi natin, sila kasi yung sila kasi yung pinaka tatanggapin tayo hanggang sa kahuli-hulihan. I mean, to be specific, yung mother, 'di ba, or yung husband, something like that. Sila yung pinaka talaga, like, hindi ka talaga huhusgahan totally. And then yun nga, yung iba, especially like that, yung mga family, parang nagiging na lang sa kanila na chat yung ko. Parang nagiging na lang sa kanila na, for example, ayaw namin, 'di ba, na mas lalo pang masira yung image mo, 'di ba? So, parang hindi namin pwedeng anuhin na yun nga, kinuha mo yung sarili mong buhay, 'di ba? About yan kasi mas lalo siyang masisira sa 'di ba? Kasi yun nga, yung family natin, parang ipoprotect talaga tayo niyan hanggang sa kahuli-hulihan. 'Di ba? Kumbaga, ayaw nila ng mas lalo pang maging, kasi syempre dito sa bansa natin, grabe talaga, sobrang rampant talaga ng tao, mga Pilipino, do hindi ko nila lahat. Like, kita nyo kung ano yung nangyari kay Congressman Acop. Like, babastusin ka talaga, 'di ba? Yung kay Acop nga, na tsugi nga lang yun dahil sa dahil sa katandaan or sa sakit, 'di ba? Pero wife ko talaga nag-chat, wait lang. Sige, tuloy mo na. ang sabi ng driver, nagpaalam sa kanya, yung amo niya, si Yusek Cabral, mauupo lang doon sa may tabi nga nung bangin.
yung sa may bangin. At ano daw, hinayaan niya rin naman daw kasi gusto niyang mag-relax doon. Na nakaupo, tumitingin doon sa paligid. Hindi niya naman daw iisipin na mangyayari 'yon. So ngayon, ang tanong na lang, ano talaga ang nangyari? Ayon kay SILG John Vic Rimulya, ang resulta ng autopsy, walang foul play. Ibig sabihin, hindi ito binaril bago nahulog, walang ganon. Talagang ang ang ikinamatay niya ay yung pagbagsak doon. Kumbaga yung immediate na dahilan ng pagkamatay niya, yung trauma na dulot ng pagbagsak. Yun yung dahilan. Hindi dahil halimbawa binaril siya, nahulog na lang doon, walang ganon. O pinukpok siya, tapos nahulog, walang ganon. So yun ang na-roll out. Walang foul play. Pero, dalawa na lang dyan ang kalalabasan. Nagpakamatay ba siya? Ibig sabihin sinadya niyang magpahulog doon? Or na-aksidenteng nadulas, nahulog? Ibig sabihin, naguguluhan siya sa mga problema niya, pero siguro nagdilim ang paligid, na nahilo, na-outbalance, nadulas, nahulog doon. Yun ang dalawa na lang yan ang posibilidad. Pero isang bagay dito ang sigurado. Ang kanyang pagkamatay, may kaugnayan yung mga kinakaharap niyang problema nitong nakaraang mga araw. Ano man ang nangyari, nadulas man siya, hindi niya intensyong magpakamatay, ang gusto niya lang mag-relax doon, pero nadulas siya, na-aksidente, kaya naman siya nandun nakaupo, tumitingin sa malayo, ayon sa driver niya at ayon din sa asawa, para mag-relax, mag-unwind. Kung nadulas man siya, bakit kasi nandun siya? Ayun na nga, gusto niya raw mag-relax, mag-unwind. Bakit? Dahil nga sa dami ng problema. Tsaka ano nga daw pare, may interview nga si Cabral dati, di ba, na parang takot siya sa heights. So, ba't mo gugustuhin dyan ka lang talaga magtambay, di ba? Na ikaw lang mag-isa. Siguro kung may kasama ka, parang maiibisan yung takot mo sa mga matataas na lugar, heights. Di ba? Tapos magpapaiwan ka pa. Yeah. Yung problema Tanong dito lang. sa mga anomalya sa flood control na nadadawit ang pangalan niya. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, binalikan ko yung tatlong mga malalaking pangyayari na may kaugnayan kay Yusek Cabral nitong Disyembre. Nangyari nitong Disyembre. At tatlo yon mga kabunyog, mga kababayan. Tatlo. Ang una, yung hearing ng pinatawag siya, inimbitahan siya sa ombudsman noong December 3. Hindi natin alam yan. Pero yan, sinabi na yan ngayon, nagsalita umarap sa media, si ombudsman, assistant ombudsman. Ano bang posisyon ni Clabano sa ombudsman? Parang assistant eh. Assistant ombudsman, Nico Clabano. Anong sinabi niya? Pinatawag nila, inimbitahan nila sa ombudsman si Yusek Cabral, inimbitahan nila December 3. Hindi nabalita yan sa media. Hindi natin nalaman yon, pero may ganung pangyayari. Pinatawag itong si Yusek Cabral sa ombudsman. Yun ang isa. Ang pangalawa, inimbitahan si Yusek Cabral noong December 15 sa ICI, Independent no? Commission for Infrastructure. Pero hindi na Diba? siya umaten. Yan. Diba? So, maraming beses pa siyang naimbitahan about dito sa flood control, pero hindi na siya dumadating par. So, di natin alam kung, may nakakausap siya, may, na-encounter siya na na pwede niyang masagasaan. Like, ikaw talaga, di ba? Parang, parang, for example, kung wala man tsumugi sa kanya, may nagtulak sa kanya, parang ganun ba? Nasubukan mo talagang ikanta kami, mananagot ka talaga sa amin, something like that, di ba? So pwede siyang mapunta talaga doon na parang blackmail siya or ginigipit siya, di ba? Yung pangalawa. At yung pangatlo na pangyayari, December 18, nag-press con si DPWH Secretary Vince Dizon at inanunsyo ni Vince Dizon ang 87 na mga taong rinirekomenda nilang kasuhan. Kasama doon si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Yun yung tatlo. Yan yung nakikita kong tatlong mga pangyayari na may kaugnayan sa nangyaring pagkamatay ni dating DPWH Secretary Yusek Cabral. Ang tinutukoy ko yung mga pangyayari lang ngayong Disyembre kasi ito yung immediate Ito yung malapit. Ano yung una? Ang Sa una, ICI. pinatawag siya ng ombudsman noong December 3. Sumipot naman doon, pumunta doon si dating DPWH Yusek Cabral at ayon kay Nico Clabano, ang assistant ombudsman, ang sabi niya, i-brief na daw nila si Yusek Cabral, brief na daw yon na posible nga siyang makasuhan. At
ipinakita na dito na sa mga facts ng sa mga nangyayari at Ito din yung problema, ano, kasi for example, what if totoo yung mga binabato kay Cabral? Diba, like, men, ang lalakas ng loob niyong gumawa ng kalokohan, tapos kapag magkakasuhan, kayo pa galit, kayo pa parang naaligaga kayo. Diba, like, hindi naman ganyan kaliit yung mga atraso niya, sobrang laki. Kaya nga yung kay Sara Diskaya, medyo nakakainis yung part na nung una, nung malaman niya na parang masasakote na talaga siya, umiiyak-iyak, gumagawa ng storya, dinadama yung anak sa storya, kesyo ganyan, paano yung mga anak ko may ADHD. So yun nga, hindi pa rin nahawa yung tao. Ngayon, napipikon na si Sara Diskaya. Like, nagmi-middle finger pa daw. Di ba? Sa media, like, happy, parang ganyan. Like, parang kasalanan ba namin na humantog kayo sa ganyan? Di ba? Parang kasalanan pa namin. Di ba? Parang na lang yan parang consequences na lang yan ng mga kapalbalan nyo. Kasi kung hindi nyo naman ginawa yan, okay yung buhay nyo. Kumbaga, kung nakontento lang talaga kayo sa di ba? Sa normal na kita, hindi kayo hahantong sa ganyan. Kaso, inabot kayo ng malakihang greed Di ba? Nagiging greedy. sa mga ebidensya, isa talaga siya sa posibleng makasuhan. So yan mga kabunyog, mga kababayan. So, kumbaga, prangkang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, pag-attend ni Yussi Cabral sa imbitasyon ng Ombudsman noong December 3, pinag-usapan na nga na sa mga ebidensyang nakikita nila, posible siyang makasuhan. So ibig sabihin, talagang iyan siguro yung nakagulo ng isip. Hindi siguro. Tiyak, yan ang nakagulo ng isip ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Kasi sinabi na sa kanya ng sa ombudsman, nung pumunta siya doon, na sa mga ebidensya, isa talaga siya sa posibleng makasuhan. Kaya nga hinihingi ng ombudsman ang kooperasyon niya. Pero sa daw na yon, sa pag-attend daw na yon ni Yussi Cabral sa ombudsman, hindi na daw ito masyadong nagsasalita Parang pinag-iisipan niya na talaga kung anong mangyayari. Wala, hindi siya. Inaasahan sana daw ng ombudsman noon sa meeting na yan ng December 3 na magko-cooperate ito at sasabihin na ang lahat ng lalaman niya. Pero sa meeting na yon, nagtatanong si Yussi Cabral tungkol sa anong nang nangyari, anong posibleng mangyari. O yun, linatag sa kanya. So ibig sabihin, nakita na ni Yussi Cabral ang posibilidad na talagang makasuhan siya. Kaya Ano ba to, nangyari par? noong Ano ba to siya? Yumaman ba to ng husto? Itong si Cabral. Di ba? Kasi parang wala pa akong nakikitang parang lifestyle check sa kanya. Or gaano siya kayaman. Unlike nung sila, excuse me. Unlike nung sila Henry Alcantara na may talaga nagsusugal. Di ba? Like, enjoy talaga nila yung mga kinurakot nila. Tanong ko lang ito si yumaman ba to ng husto? Di ba? Si Cabral. Comment. December 3 meeting sa ombudsman. O yan, hindi natin alam yan, Hindi kasi yan nabalita Hindi sinapubliko yan ng ombudsman. Pero yun na nga, ayon sa ombudsman, kay Miko Clavano, pumunta sa opisina nila mismo si Yussi Cabral. At inilatag na ng ombudsman ang resulta ng investigasyon, anong mga ebidensya, at pinakita na dito na posible nga na siya ay isa sa makasuhan. Bagamat hindi pa daw nila sinabi kung ano ang kaso, pero pinaliwanag na kay Yussi Cabral anong status ng mga kaso, anong posibleng mangyari. Ngayon, ang reaksyon daw ni Yussi Cabral, hindi ito masyadong nagsasalita. Nagtatanong na lang, nagtatanong lang daw ito. Ngayon, yan yung isa. Kasi ang title ng topic ko, 3 mga pangyayari ngayong Disyembre. So parang gumuho yung mundo niya. Diba? Pero wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga. Pinasok niya yan Bago yung nangyaring pagkamatay. Yun ang una, yung pag-attend niya sa ombudsman. Ang pangalawa, inimbitahan si Yussi Cabral ng ICI noong December 15. Ito, nakapubliko ito. Kasi hindi siya sumipot dito. Hindi niya sinipot yung imbitasyon na yan ng ICI. Actually, nag-vlog pa nga ako niyan. Sabi ko, inisnab ni Yussi Cabral ang imbitasyon ng ICI. Sabi ko, di ba sa vlog ko, dapat, pukusan niya ng ICI. Kasi importante si Yussi Cabral, marami siyang nalalaman. Naalala niyo yung yung vlog ko na yon. Sabi ko, inisnab. Yun yung December 15. So itong hindi pag-attend, shout out kay Brenda Barton. 3:48 AM sa kanila, pero nanonood pa rin sa atin. So, hindi siya umattend sa imbitasyon ng ICI. So, ibig sabihin nito, naguguluhan na talaga
si Yossi Cabral. Kasi yung una, yung December 3 sa Ombudsman, sinabi na sa kanya na posible siyang makasuhan. Tapos sa ICI, December 15, talagang doon tatanungin siya ng ICI ng mga nalalaman niya. So, ibig sabihin, hindi siya Pero sana nakakalap sila ng ano talaga, napakaraming ebidensya or kahit di ba rin ng konti, basta sobrang solid talaga. Like correct na mastermind talaga. Diba? And I know for sure, yung kay Cabral naman, kahit na sabihin niya yung mga nalalaman niya, hindi pa rin siya ganyan ka matalas, di ba? Of course, pagdududahan pa rin yan or babatikusin pa rin yan. Parang yung nangyari kay kay Bryce, di ba? Tsaka kay Alcantara, na kahit mag-ano po sila dyan, wala talaga. Kung tatamaan yung yung sa kahit sinong side, yun yung tutulig sa'yo, di ba? So meaning kapag nauna yung mga mga kinakanta ni Cabral tapos natsugi siya, parang maimbalido lang din siguro yun or parang mawalan ng impact, di ba? Kasi wala na yung tao, yung buhay nga sobrang hirap ng paniwalaan, di ba? So tuloy. nakaka-decide pa. Ano bang gagawin niya? Magko-cooperate na ba siya? Sasabihin niya na ba lahat? Tell all? Katulad ba ng ginawa ni District Engineer Alcantara at ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang gagawin niya? O wala? Yan yung pagdidesisyonan niya. So hindi pa siya nakaka-decide. Kaya kumbaga naguguluhan siya. Yan yung sinasabi ng asawa niya na naguguluhan ng isip ng asawa niya. Yun din ang sinabi ng driver. Na alam nila na may problemang kinakaharap. Kaya nga ang ginawa daw ni Yossi Cabral, gustong mag-unwind. Yun ang time ng asawa, gustong mag-unwind. Yun ang time naman ng driver, gusto daw mag-relax. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, Tsaka naman pwede ka namang mag-relax na na nandyan pa rin yung tao at doon lang sa malayo, di ba? Or wag ka lang wag mo lang siya pakialaman, like pasok ko lang sa kotse, hayaan mo siya dyan. Pero syempre dapat bantayan mo, parang ganyan ba? Kung lang naman, wala natin magagawa, nangyari na Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ito yung nangyari, ito yung nangyari sa kay Yossi Cabral. Una, yung patawag ng ombudsman noong December 3, umattend siya, pero nalaman niya na doon na posible talagang kakasuhan siya. Pangalawa, yung imbitasyon ng ICI December 15, hindi na siya umattend doon. Ang pangatlo, ito yung pangatlo. Nag-press con si DPWH Secretary Vince Dizon. Linatag niya na 87 individuals ang kakasuhan at kasama doon si DPWH former Undersecretary Yossi Cabral. Nakita niya 'yon. Di siyempre, si Vince Dizon na secretary ng DPWH mag-announce na 87 ang kakasuhan na nire-recommenda ng DPWH at kasama siya doon. Ayan na 'yon. So ibig sabihin ito, mga kabunyog, mga kababayan, talagang alam na ni dating DPWH and Undersecretary Catalina Cabral na kakasuhan talaga siya. Kasi nakalista na doon yung pangalan niya Nag-press con pa niyan si Vince Dizon. Pinakita ni Vince Dizon yung 87 na individuals. Ang iba nakasuhan na, pero yung iba kakasuhan. So, ito, umabot na talaga sa puntong kailangan niyang magdesisyon. Magko-cooperate siya bilang state witness or harapin niya. Kung katulad ng ginawa ng mga Diskaya, makakasuhan siya. Pero, hindi siya mag-i-state witness. Ang pangalawa, tutulad siya kila Bernardo at saka kay Alcantara, sasabihin na ang lahat ng nalalaman. Yan yung naguguluhan siya dyan. Alin ang gagawin niya? Naguguluhan siya dyan. So yun pala yun. So hanggang dito na lang muna par. So again, ang video to is mula kay Pitch Showbiz Update. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Attorney Enzo, courtesy din sa kanya at saka sa mga nandito sa video to. So yeah, that's it. Syempre also, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun par. Malinaw pa sa klaro yun na parang abot nga dito ulit kay kay Cabral na parang yun nga sa isip ng tao baka meron siyang mga some kind of foul play. Tapos syempre yung authority natin or sino pa yung mga nag-iimbestiga dyan, parang inaano nila yon na dinidiscredit ba? Okay lang naman na okay lang naman na parang i-explain nila sa tao, di ba? Na ito talaga yung nangyari. Wala tayong magagawa dyan, di ba? Ito yung lumabas sa ebidensya. Pero syempre, dapat wag nilang i-invalidate yung, yung naisip ng tao. Kasi yun nga, parang dadadala na rin tayo di ba? Like, hindi lang naman ito yung, na parang mag-fake death. Di ba? Kasi,
according to them, kakanood nyo yan ng mga Korean crime movie or whatsoever, na parang tayo pa yung inaano ba na, ano ba, mali ba na ano, di ba, magduda tayo. Okay lang siguro sana kung hindi nangyari yung kay Maslog na parang nagfe-fake death siya. Kaso nauna yung kay Maslog di ba? So nag-fake death yun. Ngayon, syempre ang isipin ng taong bayan, may something, especially yung mga nakikita nila, parang medyo off siya kung tutuusin. Di ba? Parang well-cleaned bang tawag dyan? Di ba? Kasi, syempre men, kung mag-fake death ka kasi, doon hindi natin sinasabi na nag-fake death talaga. Kasi ako, ang tinitingnan ko naman dyan talaga is, it's either, ano siya, kinuha niya yung sarili ng buhay or may tumulak sa kanya. So, yan lang naman yung nasa isip ko talaga. Yung fake death, hindi talaga siya sumagi sa isip ko. Pero, syempre, kung titingnan natin yung fake death na angle, di ba? Isa sa pinaka-requirements ng fake death is dapat clean yung death mo. Di ba? Like, sobrang clean. Dapat hindi mabutasan yan. Di ba? Yan lang naman yung requirements Yung kapanipaniwala talaga na nangyari talaga yung death mo, di ba? So, parang dito na rin pumapasok yung opinion ng mga kababayan natin na parang, men, di ba? Ayusin nyo yan, baka nag-fake death lang yan. Kaya di ko maano na parang ini-invalidate na kesyo ganyan, kakapanood ng mga Korean. Like, di ba? Yung mostly kinukuha ng mga nasa pelikula, nangyayari yun sa totoong buhay. Based on true story pa nga yung nilalagay sa mga movie na yan So meaning, kumukuha ng idea yung mga direktor sa mga nangyayari sa totoong buhay. And then, yun din yung ginagamit, di ba, ng mga tao minsan, di ba, nagbe-base sila sa movie. So, may tawag dyan parang, ano tawag dyan? May tawag dyan, duplicate pa. Duplicate o copycat, parang ganyan, copycat crime or copycat accident, something like that pa. Copycat fake death, di ba? So meaning may possibilities siya. Kahit sabihin natin na 2%, di ba? 2% chance na fake death talaga 'yon. May percentage pa rin. Possible pa rin siyang mangyari. Di ba? So dapat hindi nila i-invalidate yung naisip ng tao. Dapat i-prove na lang nila na hindi yun yung nangyari. Di ba? Walang fake death na nangyari. Di ba? Kasi, syempre, yung mga nakikita natin sa balita is parang ano lang naman siya Parang cover lang, di ba? Hindi siya cover na cover. Parang yung labas lang yung nakikita natin. Balik, pag sinabing, ito na, tsugi na talaga siya. O yung DNA, match talaga. So, parang nakukuha lang natin na, is parang yung mga nasa ibabaw lang. Kumbaga, kung ano yung ipapakita natin, kung ano yung ipapakita nila, yun lang din yung nakikita natin. Diba? Parang ganyan. So, yung mga kababayan natin, hindi talaga natin masisisi yung iba. Kasi yun nga, nangyari nga, yan, nung kay Maslog. Diba? So, parang ganyan lang din. Sa picture naman ng driver, kayo na bahalang humusga dyan. About naman dun sa yung parang pinaalis siya ng amo niya. 50-50 talaga ako dun, par. Like, possible din talaga na totoo yung sinasabi niya na pinaalis siya, umalis siya kasi yun nga, driver lang naman siya. Amo niya yung nag-utos. Diba? Siya yung malilintikan, siya yung mafa-foul. Pero na lang siguro kung parang kasambahay type na siya or parang tinuturing na rin siyang family ng pamilya Cabral, Pwede niya siguro i-insist na, hindi ma'am, dito lang talaga ako ma'am kasi malilintikan ako sa family mo. Diba? Sa akin kahanapin ng family mo Diba? Kumbaga, kung ano talaga yung nangyari is parang talaga, subaybayan mo talaga. Naalala ko dati parang yung kapatid ko, broken hearted siya. So, ginawa ko parang, syempre, ako ba na hirap naman itong iasa na parang siya yung magbabarko pa uwi sa amin, something like that ba, na parang meron ka talagang kababa. Hindi dahil sa parang inaano mo na baka yun nga, anong gawin niya. Pero parang na lang, nagiging sinisigurado mo na lang, 'di ba, na hindi humantong sa ganyan. 'Di ba? Kumbaga make sure niyo. So, yan. Aware yung driver na talaga, 'di ba? Aware yung driver na yung amo niya is
sobrang stress na. So, isipin mo na lang, heights, tapos sobrang stress. Di ba? Parang dun pa lang, dapat makita mo na yun, okay, dito, babantayan ko talaga to. Di ba? Or i-video niya. Pwede naman, dun lang siya sa maluyan, tapos i-video niya lang. Meron lang siyang proof, di ba? So, yeah. That's it. So, again, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Pitch Showbiz Update. Supportan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, like, comment, share, subscribe. Philippine Noisy is out. Lubat na tuloy tayo.